Sino si Yawa Claudio? Ang vlogger na sira ulo pero gwapo. Kilala nyo na ba si Yawa Claudio? Siyempre kung taga-Aklan ka o kahit sa internet lang, siguradong natawa ka na sa mga video niya. Hindi naman talaga Yawa ang pangalan niya sa totoong buhay. Baka Claudio lang o baka iba pa. Pero ayun na ang tatak niya eh. Siya ang content creator na walang preno ang bibig. Prangka kung prangka. Minsan mapapailing ka na lang sa mga sinasabi niya. Pero aminin mo, nakikinig ka pa rin. Kasi may punto palagi. Ang content niya ay grabe, iba-iba. Minsan mga comedy skits, minsan mga life advice na walang kabuluhan. Pero ang pinakasikat, yung trash talking niya. Hindi yung bastos na walang laman ha. Yung trash talk na may halong katotohanan, yung parang sampal pero natatawa ka pa rin. Kaya nga idol siya ng karamihan kasi daw totoo siyang tao. Hindi plastic, hindi nagkukunwari. Kung ano ang nasa isip niya, yun ang lumalabas sa bibig niya. Kahit medyo may pagkagago o sadyang gago talaga. Taga-Aklan si Yawa, proud na proud siya sa probinsya niya. Palagi nga Aklanon pa ang salita niya sa mga vlog tapos wala pang subtitle at hindi maintindihan ng iba. Mahal na mahal niya ang Aklan mula sa mga naggagandahang dagat hanggang sa mga naggagandahang babae. At yung pagiging prangka niya parang tatak Aklanon na rin, di ba? Matapang, walang inaatrasan. Basta alam niyang tama siya, siguradong tama siya. Ganyan si Yawa. Isang karakter na mahirap, hindi mapansin. Paano naging idol ang isang trash talker? Yan ang magic ni Yawa. Siguro kasi sa mundo natin na puno ng pagkukunwari, hinahanap natin yung totoo. Yung walang filter. Si Yawa Claudio yun. Yung tropa mong lasing na sinasabi lahat na ayaw mong marinig pero kailangan mong malaman. Nakakainis pero mahal mo. At higit sa lahat nakakatawa siya. Yung tawa na hindi mo mapigilan kahit alam mong medyo mali na. Ganyan si Yawa Claudio, ang idol nating lahat na medyo may pagkagago. Ang Aklan, paraiso hindi lang dahil sa Boracay ha, napakaganda dito, tahimik, payapa. Sabi ng matatanda, tinitirhan daw ito ng mga hindi natin nakikita. Mga engkanto, mga diwata, mga nilalang na nagbabantay daw sa paligid. Sila raw ang nagbibigay ng swerte o minsan konting sumpa. Kapag sinira mo ang kanilang tirahan, bahagi sila ng kwento ng Aklan, bahagi ng misteryo. Ang sarap isipin na may ganon, di ba? Na hindi lang tayo ang nandito. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Biglang may lumabas na balita, mga engkanto raw nawawala, kinidnap. Sino kaya ang gumagawa nito at para saan? May isang nilalang o grupo na masyadong sakim sa kapangyarihan. Nalaman nila na ang mga engkanto pwedeng gamitin, ang kanilang lakas pwedeng kunin. Parang baterya, pero imbes na Duracell, engkanto. Grabe, no? Pati engkanto, hindi naligtas sa mga sakim. Nagulat ang mga tao, pati na yung mga naniniwala. Nagsimula ng maramdaman ang epekto. Unti-unting nawala ang saya sa paligid. Ang mga ilog parang nalulungkot. Ang mga puno parang umiiyak, pati mga ani, apektado. Sabi nila, galit na raw ang mga engkanto. O baka naman, wala nang nagbabantay. Ang dating paraiso, unti-unting nagiging lugar ng takot at pangamba. Ang mga tao hindi na alam ang gagawin. Sino ang lalaban sa ganitong klase ng sakit? Isang gabi, may natanggap na tip si Yawa. May nagsabi raw kung saan dinala yung mga engkanto na kinidnap. Siyempre, bilang number 1 marites ng Aklan at medyo usisero rin, pinuntahan niya agad. Bit-bit ang cellphone, naka-live pa yata. Akala niya magagamit niya ito bilang content. Breaking news. Yawa Claudio, live, huhulihin ang mga kidnapper ng mga engkanto. Manood kayo mga ulol, ganyan ang drama niya. Hindi niya alam, papunta na siya sa sarili niyang katapusan o simula. Nasundan na ang pugad ng mga masasamang tao. Isang mabahong bodega na parang abandonado. Sa loob, nakita na niya. Mga engkanto nakakulong sa iba't ibang hawla na nakakandado. At ang leader ng mga kidnapper, parang kontrabida sa pelikula. Sinubukan ni Yawa na i-trash talk siya. Hoy kalbo, anong ginagawa mo sa mga kaibigan kong kasing liit mo? Bitawan mo sila, kung hindi, irereklamo kita kay Tulfo. Pero hindi umubra ang bibig niya. Seryoso ang kalaban. Isang malakas na atake lang at si Yawa, ayon, bagsak.
Unsubscribe from life. Sabi pa niya, akala ng lahat tapos na. Patay na si Yawa Claudio. Nalungkot ang Aklan. Kahit ang mga dati niyang inaasar, nalungkot din. Pero, teka lang. Sa kabilang buhay o kung saan man siya napunta, may naramdaman si Yawa. Isang kakaibang init, isang kakaibang lakas. Parang may bumubulong sa kanya. Sabi siya raw ang tagapagmana. Tagapagmana ng ng utang? Hindi. Ng isang sinaunang itim na kapangyarihan. Isang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa kanilang lahi. Hindi niya alam, may espesyal pala siyang dugo. At bigla, boom! Nagising si Yawa. Buhay ulit. Medyo groggy pa. Putya, anong nangyari? Akala ko dead balls na ako, sabi niya habang kinukusot ang mata. Napansin niya, iba na ang pakiramdam niya, mas malakas. May kakaibang enerhiya. Tapos, nung sinubukan niyang magmura, may lumabas na itim na usok sa bibig niya. Ay shit! May powers ako. Ayun pala, ang itim na kapangyarihan na minana niya. Ang dating trash talker, ngayon may dark magic na. Akala mo yun na, ang lupet na plot twist. Nung una, litong-lito talaga si Yawa sa bago niyang kapangyarihan. Paano ba ito gagamitin? May manual ba nito? Sinubukan niyang mag-focus pero minsan kapag nagagalit siya o nagmumura, bigla na lang may sumasabog o lumilipad na gamit. Nakakatawa pero delikado. Kailangan ko to ma-master mga ulol, baka pati sarili ko mabad trip ako, mapahamak pa ako. Sabi niya sa isang vlog na lihim niyang ginawa para i-dokumento ang superhero training niya. Siyempre, may halong trash talk pa rin. Pero kahit may itim na kapangyarihan, si Yawa pa rin siya. May pusong malambot kahit balot ng matapang na pananalita. Nakita niya ang hirap ng mga tao sa Aklan dahil sa mga nawawalang engkanto. Nakita niya ang takot, kaya nagdesisyon siya. Sige, game, kung ito ang paraan para matigil ang kalokohang ito, gagawin ko. Gagamitin ko na ang itim na kapangyarihan para sa kabutihan, para iligtas ang mga engkanto, para tulungan ang mga taong apektado. Ang trash talker magiging bayani. Sino mag-aakala? Dumating ang araw ng pagtutuos. Si Yawa Claudio, simula na. Ang kalaban, yung kalbong leader ulit, kasama ang mga alipores niya. Akala nila madali lang. Pero nagulat sila, si Yawa hindi na puro salita. May aksyon na rin. Ang mga mura niya, parang mga spell na ngayon. Putang ina mo. Tapos lumabas ang itim na kidlat. Ulul kang demonyo ka. Tapos lipad ang kalaban. Epic ang laban. Trash talk dito, black magic doon. Hanggang sa natalo na ang kalbo. Nailigtas na ang mga engkanto. Wow, naging bayani si Yawa Claudio. Si Yawa na dati kinaiinisan ng iba, ngayon hinahangaan na pero hindi siya nagbago. Trash talker pa rin, palaban pa rin. Pero ngayon, may dahilan na. Tuloy pa rin siya sa pagbablog pero minsan may side trip para tumulong sa mga nangangailangan gamit ang kanyang powers. Ang mensahe niya, kahit anong kulay ng kapangyarihan mo o kahit anong sabihin ng iba sa iyo, ang mahalaga yung totoo sa puso mo. At kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Ulol, huwag kang magpaka-plastic. Inspirasyon, di ba? Ganyan si Yawa. Ang bayani na magaling magmura.